Pagkababa ni Angeline sa hotel room nila ay may sumalubong pa sa kanya na staff ng hotel at inabutan siya ng isang red rose at giniya siya nito palabas ng hotel. Nagtataka man, napasunod na lamang din siya dito. Bawat staff pa na madadaanan nila ay naabutan siya ng bulaklak na labis niyang ipinagtataka. Sandali lang, para saan ba to? Anong meron? Pigil ni Angeline sa isang staff at di niya na maiwasang magtanong dahil naguguluhan siya dahil baka nagkakamali lang ang mga ito ng binibigyan ng bulaklak. Hindi naman nagsalita ang staff na sinusundan niya bagkus, nginitian siya nito at inalalayan hanggang makalabas sila ng garden ng nasabing hotel. Napaawang pa ang bibig ni Angeline dahil paglabas niya roon, nabungaran niya ang napakaraming nakakalat na petals ng red roses at sa gitna noon may hugis puso. Medyo madilim din sa paligid ng garden kaya ang tanging nakikita lamang ni Angeline ay ang nasa gitna dahil natatapatan to ng ilaw. Nilapitan naman si Angeline na isang staff ng hotel at kinuha na muna nito ang napakarami niyang hawak na red roses pagkatapos ay sinenyasan siya nitong maglakad sa gitna papunta sa hugis puso na nasa gitna ng garden. Kahit nag-aalinlangan si Angeline, sumunod na lamang din siya sa sinabi ng staff sa kanya. Habang naglalakad naman si Angeline, biglang may tumugtog na violin, kaya naman napadahan-dahan na lamang sa paghakbang niya si Angeline. Pagkatigil pa niya sa gitna, tumigil naman na ang violin at nagulat pa siya dahil biglang lumabas si Denver sa madilim na parte ng garden at dahan-dahan pa itong lumapit sa kanya. At napapangiti na lamang siya dahil napakagwapo nito sa suot nitong pink polo at white na pantalon. "Hi, sweetie. Flowers for you." Nakangiting sabi ni Denver kay Angeline, saka niya inabot ang isang bouquet ng pink roses. Agad naman yung tinanggap ni Angeline. "Salamat." Nakangiti namang sagot ni Angeline dito at inamoy pa nito ang mga bulaklak na ibinigay ni Denver. "You like it?" tanong ni Denver. Tumangutang naman si Angeline dito. "Sandali nga, akala ko ba magdi-dinner tayo? Bakit may mga paganito? Anong meron?" Hindi na iwasang tanong ni Angeline kay Denver, tsaka nito nilibot ang tingin niya pero wala naman siyang ibang makita doon dahil madilim nga sa paligid at tanging pwesto lamang nila ang may liwanag. Ngumiti naman si Denver kay Angeline, tsaka siya mas lumapit pa rito at inawakan pa niya ang kamay nito. "Yes, mag-dinner tayo later?" Maikling sagot ni Denver, saka siya napabuntong hininga. Seryosong tinitigan si Angeline sa mga mata nito. Nagtataka man si Angeline sa ikinikilo si Denver, hinayaan na lamang din niya ito. "Angeline, I love you. Alam ko marami na tayong napagdaan ng pagsubok at laking pasalamat ko dahil nanatili ka pa rin sa tabi ko. Thank you, Angeline, sa pagstay sa akin kahit alam kong nasasaktan ka na," sabi ni Denver. "Denver, bakit ka ba nagkakaganyan?" Kunot noong tanong ni Angeline kay Denver. Bigla namang may umilaw sa madilim na parte ng garden na malapit sa kanila at napaawang na lamang ang bibig ni Angeline dahil sa message na naroon gamit ang mga ilaw. "Angeline, I know na medyo maaga pa para gawin ko to dahil sa mga nangyari. Pero hindi ko na kasi kaya pang maghintay ng matagal," sabi ni Denver tsaka siya lumuhod sa harapan ni Angeline. "Angeline, mahal na mahal kita at ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay," sabi pa ni Denver tsaka siya napabuntong hininga. "Angeline, will you marry me again?" Tanong na ni Denver kasabay ng paglahad niya ng singsing kay Angeline. Hindi naman malaman ni Angeline ang kanyang isasagot dahil may part pa rin ng utak niyang binabagabag siya sa mga nangyari sa kapatid niya. Pero pilit naman niya yung iniignora kaya nga siya pumayag sa bakasyon na to para makalimot sa mga iniisip niya. "Mommy, please say yes to Daddy." Magkaparabay pa ang sigaw nila Noah at Dina sa kanilang ina. Kaya naman napalingon siya at tinanap punasan ng mga ito dahil madilim nga sa paligid ng garden. Nakita naman niya ang kambal. Tinatapatan na ng ilaw at ang mas lalong kinagulat niya, nasa likuran ng kambal ang mga magulang ni Denver at pati na rin ang mga magulang niya. Nakangiti pa ang mga ito habang nakatingin sa kanila ni Denver. Nasa tabi naman ng kambal si Nanay Lydia at Sofia na pawang mga nakangiti rin sa kanila at naghihintay sa isasagot niya kay Denver. Nagulat pa siya dahil naroon ang mga ito dahil sa pagkakaalala niya nagpaalam ang mga ito na uuwi muna ng Baguio dahil namimiss na raw umano ng mga ito ang Baguio. Kaya naman di niya na pinigilan pa ang mga ito dahil alam naman niya miss na talaga ng mga ito ang Baguio.
Muli, napadako ang tingin ni Angeline kay Denver na nanatiling nakaluhod sa harap niya habang nakalahad ang singsing na hawak nito. Ano kasi, Denver? Sa dali pang pinutol ni Angeline ang kanyang sasabihin at di na muna nagsalita. Pinakatitigan niya si Denver sa mata nito. Bigla namang kinabahan si Denver at napalunok pa siya ng sariling laway dahil baka humindi si Angeline sa iniaalok niyang kasal dito. Pati ang mga naroroon, biglang kinabahan dahil hindi kaagad sumagot si Angeline kay Denver. Oo, Denver. Puopahig ako magpakasal sa'yo? Nakangiti nang sabi ni Angeline kay Denver, kaya naman lalong lumawag ang pagkakangiti ni Denver dahil doon. Talaga? Tanong ni Denver. Salamat, Angeline. Mahal na mahal kita. Dagdag pa ni Denver. Sa kanya ay sinuot ang singsing sa daliri ni Angeline at hinalikan ito. Wala nitong bawian na. Sabi pa niya at saka ito tumayo mula sa pagkakaluhod nito. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon, Angeline. Mahal na mahal kita. Sabi ni Denver kay Angeline. Mahal na mahal din kita, Denver. Sagot ni Angeline dito, tsaka siya hinalikan ni Denver sa labi ng buong pagmamahal na agad din naman niyang tinugon. Nagpalakpakan ng mga nasa paligid nila at saka umilaw ang kalangitan dahil sa fireworks. Congratulations, Mommy and Daddy! Sabay pang bati ng kambal kina Angeline at Denver kaya naputol ang paghahalikan ng mga ito at hindi pa nga nila napansin ang paglapit ng kambal sa kanila. Thank you, babies, sagot ni Angeline sa kambal. Tsaka niya to hinalikan sa pisngi at niyakap. Nagsilapitan na rin naman ng mga magulang nila sa kanila at ang ilan sa mga bisitang naroroon din na hindi naasahan ni Angeline nandun din pala. Una nang lumapit ang kanilang mga magulang upang batiin silang dalawa at pawang masayang mga ito para sa kanila. Hindi rin inaasahan ni Angeline na naroon ang magulang niya dahil alam niyang nagluluksa pa rin ang mga ito sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Christine. Congrats, best! Finally, totoo na yan. Mahal mo na talaga si Denver at hindi na pinagkasundo lang, sabi ni Beatrice kay Angeline. Nagulat rin si Angeline dahil nandun ito dahil sa pagkakaalam niya masyado tong busy ngayon. Oo nga, finally, natatawang sabi ni Angeline dito. Akala ko ba marami kang ginagawa ngayon? Mabutit nakapunta ka rito, dagdag pa ni Angeline. Aba, syempre naman. Mahalagang araw yata to para sa best friend ko, no? Kaya hindi ko to palalampasin. Nakangiti ang sagot ni Beatrice kay Angeline dahil parang kapatid na rin ang turing niya dito noon pa man. Salamat, sagot naman ni Angeline, tsaka nito niyakap ni Beatrice. Congrats, bro! Bati naman ni Liam kay Denver, tsaka ito nakipag-bro hug dito. Salamat, sagot ni Denver. Bilisan niyong magpakasal ha, huwag yun ang patagalin yan dahil susunod kami, sabi pa ni Liam. Nagkatingin na naman si Angeline at Denver dahil dinig din nila Angeline ang sinasabi ni Liam dahil magkakaharap lamang silang apat. Tinaasan pa ng kilay ni Angeline si Beatrice kaya naman natatawa na lamang si Beatrice na itinaas ang kamay niya na may suot ng singsing. Kaya naman napanganga na lamang si Angeline dahil sa gulat. Oh my God, congrats! Kailan pa? Di makapaniwalang sagot ni Angeline sa kaibigan. Thank you, last month pa to. Hindi ko lang muna sinabi sa'yo kasi kasagsagan niya na pinagdadaanan ka pa kaya tahimik na lang muna kami. Nakangiti na sagot ni Beatrice. Bigla naman siyang hinapit sa bewang ni Liam. Congrats bro, akalain mong si Beatrice lang palang magpapatino sa'yo. Bati ni Denver sa kaibigan. Matino naman ako bro, akala mo lang hindi. Iiling-iling na sagot ni Liam kay Denver. Bilisan nyo nga pala magpakasal ha, para yung mga ginamit nyo sa kasal, gagamitin din namin para makatipid kami. Pagbibiro pa ni Liam. Huwag kang ang kuripot dyan, Liam. Yaman-yaman mo eh. Bus ka naman ni Denver sa kaibigan, kaya nagkatawanan pa silang magkakaibigan doon. Matapos silang mag-usap na magkakaibigan, naupo na rin sila sa nakasetup na dinner doon din sa garden. Talagang nirentahan ni Denver yon sa pagpo-propose niya ngayon kay Angeline. Sa ilang araw kasi nilang pagstay doon, kulang tulog na tulog si Angeline sa gabi, umaalis saglit si Denver para makipag-usap sa manager ng hotel para sa gagawin niyang proposal para kay Angeline. Wala ka nang mag-isip ng kinabahan pa nga siya nung una dahil kamuntik na siyang mahuli ni Angeline dahil bigla itong nagising. Buti na lamang talaga at nakabalik agad siya sa hotel room nila kung hindi, mauunsyami pa ang balak niya.
Matagal na sanang gustong ayain ni Denver si Angeline na magpakasal ulit. Kaso palagi lamang may problemang dumarating sa kanila, kaya hindi niya ito maaya-aya na magpakasal. Kaya ngayong nakakita siya ng pagkakataon na mag-propose dito, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon kahit medyo wrong timing pa yata, dahil nagluluksa pa nga ang pamilya ni Angeline sa pagkamatay ni Christine. Kinabahan na kasi siya nung nagsabi si Angeline na gusto muna nitong makapag-isip-isip at bumalik muna ng Baguio na hindi naman talaga niya papayagan. Kaya nag-propose na kagad siya ngayon para hindi na nito maisipan pa na umalis at bumalik sa Baguio. Masayang masaya naman kumakain ng dinner sina Angeline at ang buong pamilya niya, pati na rin ang mga ilang kaibigang naroon din para saksihan ang pagpapropose si Denver. Bigla namang nagsalita si Angeline kaya naagaw niya ang atensyon ng mga naroon at napatingin sa gawin ni Angeline. Nasa isang long table kasi sila kaya magkakarinigan talaga kapag may nagsalita. Denver, ako rin may surprise sa'yo, sabi ni Angeline kay Denver. Nagtataka namang nakatingin si Denver kay Angeline. Ano yun? Hindi na makapaghintay na tanong ni Denver. Lahat din ng mga naroon naghihintay na rin ng sasabihin ni Angeline. May kinuha naman si Angeline sa maliit na bag na dala-dala niya kanina. Nakalagay pa yon sa maliit na box kaya naman napakunot na lamang ang noo ni Denver, lalo na nang inabot na ito ni Angeline sa kanya. Ano to? Hindi mo naman na ako kailangan pang regaluhan. Masayang masaya na akong pumayag ka magpakasal tayo ulit, sabi ni Denver. Sige na, buksan mo na dahil nandiyan ang surprise ko para sa'yo, sabi ni Angeline sa kanya kinuha ang kamay ni Denver at nilagay niya sa kamay nito ang maliit na box. Nagtataka man kinuha na lamang ni Denver yon at agad na binuksan. Lahat naman ng mga kasama nila doon naghihintay kung ano bang laman ng kahon na sorpresa ni Angeline kay Denver. Ganon na lamang ang panlalaki ng mata ni Denver dahil sa nakita niyang laman ng naturang kahon. Nakangiti naman si Angeline na nakatingin kay Denver na nanlaki na lamang ang mata matapos makita ang laman na maliit na kahon. Buntis ka? Seryoso to? Magiging daddy na ulit ako? Kanda o talpang tanong ni Denver kay Angeline. Yes, buntis na ulit ako Denver, magiging daddy ka na ulit. Nakangiti namang sagot ni Angeline kay Denver. Noong nakarang araw lang din niya nalaman na buntis pala siya. Sa dami kasi ng mga nangyari nitong mga nakaraang linggo, nawala na sa isip niya na hindi na pala siya dinadatnan ng buwan ng dalaw niya. At ito lang ding nakarang araw, naisipan nga niyang gumamit na ng pregnancy test dahil napapadalas na ang pagkahilo niya. At tuwing umaga nasusuka siya, pero wala naman siyang maisuka. Magiging ate na ako? Tumitilibang tanong ni Nina sa kanyang ina. Yes baby, magiging ate ka na. Tumatango pa na sagot ni Angeline kay Nina. Yehey! Kuya na ulit ako! Excited naman na sabi ni Noah. Napapangiti naman si Angeline at Denver dahil kita nila sa kambal na excited talaga ang mga itong magkaroon ng bagong kapatid. Thank you. Sobrang saya ko ngayon, sabi ni Denver kay Angeline, kaya naman nabalingon na lang. Ito, si Angeline sa gawin ni Denver at sa kanya ito, matamis ng initian. Ako rin, Denver. Sobrang saya ko rin ngayon. Finally, mabubuo ng pamilya natin at may bonus pang dagdag sa ating pamilya. Nakangiting sabi ni Angeline kay Denver. Binigyan naman ni Denver ng magaan na halik si Angeline sa labi. Kung ganon, double celebration pala to. Bukod sa pagselebra natin na engaged na kayong dalawa at may bagong miyembro naman pala sa ating pamilya. Nakangiti na sabi ni Diana sa mga ito. Oo nga. Dapat masaya pala talaga tayo ngayon, sabi na ni Claudia kahit kita mo sa mata nito ang lungkot. Maaaring may umalis man sa aming pamilya, masaya ako may bagong darating na miyembro ng ating pamilya. Siguro nga dapat natanggapin ko nang wala na nga si Christine. Masakit man pero siguro talagang hanggang doon na lamang ang buhay niya at alam ko, payapa na siya ngayon, dagdag pa ni Claudia. Siguro ito na rin ang pagkakataon ko para makabawi sa iyo anak. Baling naman ni Claudia kay Angeline. Sorry kung mas napagtuunan namin ng pansin ng kapatid mo. Sorry kung napabayaan ka namin ng daddy mo. Alam ko na marami akong pagkukulang sa'yo at gusto ko sana makabawi sa'yo anak. Dagdag pa ni Claudia. Naluluhan namang tiningnan ni Angeline ang kanyang ina. Hindi kasi siya sanay na ganito sa kanyang ina. Mom, naiintindihan ko naman po kayo.
Siguro may times na nagtatampo ko dahil mas natuon nga ang atensyon nyo kay Christine. Pero ngayon naiintindihan ko na po kayo. Siguro po talagang masigit na kailangan kayo ni Christine, sagot ni Angeline. Naluluha namang tumayo si Claudia at lumapit kay Angeline upang yakapin to. Salamat anak. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Babawi ako sa'yo, pangako yan. Umiiyak na sabi ni Claudia kay Angeline habang nakayakap siya dito. Gumanti rin naman ng yakap si Angeline sa kanyang ina. It's okay, Mom. I understand. Sagot ni Angeline sa kanyang ina. Oh, tama na yan. Nagkakaiyakan na tayo rito. Dapat nagsasaya tayo, di ba? Sabat ng ama ni Angeline na nagpupunas na rin ng luha niya kaya naman natatawa na lamang ding bumalik sa kinaupuan niya si Claudia. Congratulations ulit sa inyo mga anak. Pating muli ni Diana kina Angeline at Denver. Pinagpatuloy naman na nila ang kanilang pagkain. Pagkatapos noon, pinag-usapan na nila ang tungkol sa magaganap na kasal at napagkasundoan na nga nila na 2 buwan mula ngayon, magaganap ang kasal ni Angeline at Denver. Minadali na rin kasi nila ang kasal habang di pa lumalaki ang tiyan ni Angeline para hindi ito mahirapan masyado. Gusto kasi nilang maikasal na muna bago manganak si Angeline. Hindi naman imposible sa kanila yon dahil nga sa bilyonary naman si Denver at kayang-kaya nitong magbayad ng mga taong mag-aasikaso para sa kasal nila ni Angeline. Pagkatapos silang mag-dinner, nagkanya-kanya naman na sila ng punta sa kanilang mga room. Ang kambal naman hiniram na muna ng mga magulang nila dahil na-miss daw nila ang mga ito kaya naman hinayaan na lamang din nila Angeline ang mga ito. Sila Angeline at Denver naman, nagpaiwan muna sa garden ng hotel dahil gusto muna nilang magpahangin doon. Nang sila na lamang dalawa ang naroroon, nilapitan na ni Denver si Angeline at niyakap niya ito mula sa likuran saka hinalik-halikan sa may batok. Denver, tumigil ka nga. Mamaya may makakita sa atin dito, nakakahiya. Saway ni Angeline kay Denver dahil baka kung saan na sila mapunta sa pahalik-halik nito sa kanya. Bakit? Wala naman tayong masamang ginagawa Sagot ni Denver at sa kanya pinagpatuloy ang ginagawa niya kay Angeline. Denver, tumigil ka na, iiwan kita dito. Tonong naiinis na sabi ni Angeline kay Denver dahil nahihiya siya at baka may makakita sa kanila doon. Di doon tayo sa kwarto natin, tamang-tama wala ang kambal. Nakangisi na ang sagot ni Denver kay Angeline. Inirapan naman ni Angeline si Denver. Mamaya na tayo pumunta sa kwarto. Gusto ko pa magpahangin dito. Sagot naman ni Angeline. Okay, fine. Mukha nagsusungit na talagang buntis Sumusukong sagot ni Denver dahil nitong mga nakarang araw pa siyang sinusungitan ni Angeline. Pero binabaliwala lamang niya. Yun pala marahil dala ng pagbubuntis nito kaya ito nagsusungit. Paano mo nga pala napapunta sa namomi dito? Bakit di ko ata nalaman yon? Pati si Nanay Lydia, ang alam ko nasa Baguio sila. Paano narito rin sila? Sunod-sunod na tanong ni Angeline kay Denver. Napapangiti naman si Denver at sa kanya niyakap muli si Angeline. Siyempre, surprise ko yun sa'yo. Kaya di ko na talaga ipinaalam sa'yo at isa pa, bago tayo pumunta rito, alam na talaga nila na magpo-propose ako sa'yo dito sa Palawan. Kaya naman, pinabook ko na rin talaga sila ng ticket papunta rito. Sagot ni Denver. Tumango-tango naman si Angeline. Si Nanay Lydia naman, paano mo sila napapayag na pumunta rito? Magbabakasyon dapat sila sa Baguio Tanong pa ni Angeline. Well, dapat talaga sa Baguio sila pupunta. Pero nang sabihin ko kay Nay Lydia na magpo-propose na ako sa'yo, ayun, dito na lang daw sila pupunta dahil hindi daw siya papayag na hindi ito masaksihan. Sagot ni Denver. Napangiti na lamang si Angeline dahil talagang tinuring na siyang anak ni Nay Lydia. Salamat, Denver. Sobrang saya ko ngayon dahil magkakasama tayong lahat dito. Nakangiting sabi ni Angeline. Ako rin, Angeline. Sobrang saya ko rin dahil sa wakas, mabubuo ng pamilya natin at may additional pang baby na paparating. Nakangitiring sagot ni Denver kay Angeline. Matuloy namang lumipas sa mga araw, naging abala nga sila sa magaganap na kasal sa pagitan ni Angeline at Denver. Di naman din sila masyadong nahirapan dahil may mga tao ngang binayaran din si Denver para mag-asikaso sa mga kinakailangan sa magaganap na kasalan.
Gusto pa sana ni Angeline na simpleng kasalan na lamang ang mangyari, pero hindi pumayag si Denver dahil gusto raw niyang iparanas kay Angeline ang the best wedding at gusto talaga niyang maging ang grande yon dahil isa yon sa pinakamahalagang araw para sa kanilang dalawa ni Angeline. Sa buong panahon naman ng pag-aasikaso ng kasal ni Denver at Angeline, halos sa mga seminar lang sila umattend at dahil na rin nagkaroon ng morning sickness si Angeline dala ng pagbubuntis nito, kaya madalas nasa unit lamang nila ito and yes, sa unit pa rin sa condo sila nakatira dahil ang gusto nila pagkatapos ng kasal, saka sila lilipat sa bagong bahay na pinagawa ni Denver para sa kanilang pamilya. At hindi lang yon basta bahay lang, dahil mansyon talaga yon sa sobrang laki ba naman ito. Sa ngayon, kasama pa rin ni Angeline sa Nanay Lydia at Sofia. Pero kapag nakasal na sila, hindi na sasama ang mga to sa mansyon nila. Dahil ang unit nilang tinitirhan ngayon ay ibinigay na nila kay Nanay Lydia at Sofia bilang pasasalamat sa mga ito. Isa pa, hindi pa rin naman sila maaaring umuwi ng Baguio dahil nag-aaral pa si Sofia sa Manila. Kaya kailangan pa rin nilang magstay dito. Si Denver pa rin kasi nagpapaaral dito. Tatanggihan pa nga sana ni Nanay Lydia yon pero hindi na pumayag si Denver dahil bilang pasasalamat na rin daw niya ito sa mga ito. Dahil itinuring ng pamilya si Angeline ng mga ito nung panahong lumayo ito sa kanila. Iha, ayos ka lang ba? May gusto ka bang kainin para may pagluto kita ng gusto mo? Nag-aalalang tanong ni Nanay Lydia kay Angeline. Nasa kwarto kasi si Angeline ngayon. Halos maghapon na siyang walang ganang kumain dahil pakiramdam niya. Babaliktad na naman ang sikmura niya. Okay lang po ako, Nay Lilia. Dala lamang po siguro to ng pagbubuntis kaya wag na po kayo mag-alala. Baka maya-maya rin po maging ayos na po ang pakiramdam ko. Sagot ni Angeline sa matanda habang nakapikit ang mga mata niya at nakasandal sa headboard ng kanilang higaan. Sigurado ka ba? Tanong pang muli ni Nay Lydia dahil nag-aalala talaga siya kay Angeline. Sabihin mo na lamang kung anong gusto mong kainin mamaya para maluto ko para pag bumuti-buti na ang pakiramdam mo, makakain ka na rin. Dagdag pa ni Nay Lydia. Sopas na lang po, Nay. Pakiramihan po ng repolyo. Sagot ni Angeline. O sige, Iha. Ipagluluto kita ng sopas na maraming repolyo. Sagot ni Nay Lydia at saka ito lumabas ng silid ni Angeline. Sakto naman din paglabas ni Nay Lydia sa silid ni Angeline, dumating naman si Denver. Kumusta po si Angeline, Nay? Tanong ni Denver sa matanda at saka siya lumapit dito para magmano. Ayun, hindi pa rin nakain pero ang gusto raw sopas, kaya ipagluluto ko muna siya, iho. Puntahan mo na siya at kapag okay ng pakiramdam niya, palabasin mo siya para makakain na kaagad, ha? Sagot ni Nay Lydia, saka ito pumunta sa kusina. Agad namang pumunta si Denver sa silid nila ni Angeline at nadatnan niya nga itong nakaupo at nakasandal sa headboard ng kanilang higaan habang nakapikit. Okay ka lang ba? Tanong ni Denver. Napamulat naman ang mata niya si Angeline. Sa kanya matamis ng ngitian si Denver. Denver? Agad na sabi ni Angeline at agad pa tong bumangon upang yakapin si Denver. Kung umasta pa to, parang ang tagal nilang hindi nagkita, kaya naman napapangiti na lamang din si Denver. Sabi ni Nay Lydia, hindi ka pa raw nakakain. Okay ka lang ba? Gusto mo ba dalhin kita sa ospital? Sagot ni Denver. Ayoko sa ospital, Denver. Dito lang ako. Gusto ko nandito ka lang sa tabi ko. Sagot ni Angeline. Tsaka niya niyakap na mahigpit si Denver. Napapangiti na lamang si Denver sa pagiging malambing sa kanya palagi ni Angeline. O sige, dito lang ako. Pero kailangan mong kumain dahil sa isang araw ng kasal natin. At ayokong matamlay ka sa araw ng kasal natin. Gusto ko i-enjoy natin ang araw na yon dahil mahalaga yon para sa ating dalawa. Sagot ni Denver kay Angeline. Tumangutango naman si Angeline kay Denver at hindi pa rin siya bumibitaw sa pagkakayakap niya rito. Hindi rin maintindihan ni Angeline ang sarili niya siguro na paglilihian niya si Denver dahil gusto niya kasi palagi niya lang tong nakikita at nakakasama. Ayaw naman siyang isama nito sa opisina kaya no choice siya kundi maiwan sa bahay na walang ganang kumilos dahil hindi nakikita si Denver. O sige na, nagluluto na si Nay Lydia ng sopas mo para makakain ka na? Sabi pa ni Denver kay Angeline. Denver, pwede bang dito ka lamang bukas, please? Huwag ka na munang umalis sa tabi ko. Sige na, please. Pakiusap ni Angeline kay Denver habang nagpapakit pa siya dito. Okay, sige.
Hindi ako papasok bukas para naman kumain ka na at may lakas ka na sa araw ng kasal natin? Sagot ni Denver kay Angeline, kaya naman napakalawak ng pagkakangiti ni Angeline dahil sa sinabi ni Denver. Thank you, sabi ni Angeline. Sa kanya hinalikan si Denver sa labi. Maya-maya, tinawag na rin naman sila ni Lydia para makakain raw si Angeline habang bagong luto pa ang sopas na niluto nito.